ganda nito, panoorin ninyo sa Amerika. Gumamit ang helicopter ang mga otoridad para sagipin ng isang kabayo. 5 araw na trap ang kabayong si Colorado. Yan po ang pangalan niya. Sa mabuhanging bahagi na yan, malapit sa ilog. Binigyan muna ng tranquilizer o pampakalma at nilagyan ng piring ang mga mata ni Colorado bago i-airlift patawid ng ilog. Ang rider ng kabayo at 2 pang tao, una nang nailigtas. Pinalaan ng COMELEC si Senador Richard Gordon at brother Eddie Villanueva dahil sa malalaki nilang billboard. Ang sagot naman ng 2 presidential candidate, bakit sila lang daw ang pinupuntirya? Nakatutok si JP Soriano. Takaw pansin ang billboard na ito ng tambalang Gordon at Fernando malapit sa Santa Rosa exit sa South Luzon Expressway. May isa pa silang billboard sa EDSA Cubao. Napansin na rin ito ng COMELEC na lagpas sa pinahihintulutang laki ng election poster na dapat 2 by 3 feet lamang. Wala rin sila sa tinatawag na common poster area. May mga higanting poster din si Brother Eddie Villanueva sa may Balintawak area. Nakakita rin daw ang COMELEC ng malalaking poster ni Villanueva sa Quiapo. 3 araw ang palugit ng COMELEC para tanggalin ang mga higanting billboard. Kung hindi, pwede raw sila magka-sanctions gaya ng pagmumulta at pagkakakulong na pwedeng mauwi sa disqualification. If he has to wait for a complainant, then I'll complain myself. Putting up a poster on a billboard-sized posting, is definitely in violation of the law. Ayon kay Villanueva, matagal ang tinanggal ang billboard niya sa Quiapo noong unang beses pa lang na nagbabala ang COMELEC. Dapat ipapatupad yung batas, hindi lang sa aming mga maliliit na kandidato, sa malalaking traditional politics. Pero yung nasa Balintawak, nasa headquarters ng Bangon Pilipinas, kaya nakikiusap silang huwag ito ipatanggal. Ayon naman kay Gordon, bakit daw siya pinag-iinitan ng COMELEC? Dapat unahin ng COMELEC ang sobra-sobrang TV ads. Di raw siya dapat ma-disqualify dahil wala siyang nilalabag na batas. Kung gusto nila tanggalin nila. Hindi naman ako naglagay nun eh. Hindi naman ako nakiusap doon. Di pakiusapan ng COMELEC. Kung ay kala ng COMELEC, ginagawa nila yung tungkulin nila, malayo. Ang COMELEC, palpak. A candidate who knows election laws, who knows campaign rules, should take it upon himself to remind his donors, to remind his friends that whatever they give him, whatever they donate to him, should nevertheless comply with those rules. Ang MMDA handang umaksyon. We are just waiting for the instruction of COMELEC. Kung ano instruction nila, susundin namin. At gusto namin na kami ma-authorize, bigyan kami ng mandate to remove it. Ang mga campaign posters naman na wala sa common poster area, kusa na raw tinatanggal ng MMDA. Dito sa basement ng MMDA head office nakaimbak ang libo-libong election campaign posters na binaklas ng MMDA dahil nakaharang daw sa kalsada. Kabilang sa mga binaklas ng MMDA ang commemorative tarpaulin ni datong Pangulong Corazon Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Sabi ni Inocentes, wala raw halong politika ang pagpapatanggal sa mga ito. Baka raw kasi makaabala ito sa motorista. Sabi naman ni Senador Noynoy Aquino, di na raw sana tinanggal ang mga ito dahil para raw ito sa alaala ng kanyang mga magulang. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Tumulog po sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation ang isang ginang na dumadanas ng sakit dahil sa varicose veins. At dahil po sa kanya, napukaw ang aming interes tungkol sa kakaibang sakit na ito. Napag-alaman namin na totoo pala ang madalas na pagsusuot ng high heels o yung po bang sapatos na may matataas na takong, maaari palang pagmulan ng varicose veins sa binti. Narito pa ang mga karagdagang impormasyon. Ang ugat ay nagsisilbing daanan ng dugo. May 2 uri ng ugat sa loob ng katawan, ang artery at veins. Ang artery ang dinadaanan ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantalang ang veins, nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang parte papunta sa puso. Ang sakit na varicose veins ay nakukuha ng mga taong madalas nakatayo ng matagal. Sa varicose veins, yung tinatawag sa terminology namin, chronic venous insufficiency, na ang nangyayari, lumuluwag yung mga ugat. Parang mas mahirap umakyat yung dugo papunta sa puso dahil sa galing siya sa ibaba na
against gravity. Maaaring magka-varicose veins ang mga taong may family history nito at pati na rin ang mga babaeng laging nagha-high heels. Yung effective na muscles mo na tumutulong para ibomba yung circulation back to the heart, no? Hindi mo nagagamit kasi naka-tiptoe nga Kaya wala siya lang masyadong contraction, kaya it aggravates varicose veins. Ang deep vein thrombosis ay ang pagkakaroon naman ng mga bara sa veins. Kung ikaw acquired yung deep vein thrombosis, so pinanggalingan, iba pa ring sakit katulad for example ng cancer. Pwede rin yung mga very severe infections, no? Yung mga lalo na yung nasa ICU na laging nakahiga. Ang deep vein thrombosis at varicose veins ay ilan lamang sa sakit na may kinalaman sa ating veins. Ang payo ng doktor, kapag matagal na nakaupo o nakatayo, maaaring itaas sa mga binti at paa sa silya para ma-relax ang mga muscles at ugat sa binti. At para makatiyak, magpakonsulta sa doktor. Naway may natutunan po kayo sa aming itinampok ngayong gabi. Abangan po ninyo bukas ang kwento ni Marilyn na dumaranas ng hirap dahil sa kanyang varicose veins. Samantala, kung nais po ninyo maging bahagi ng mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, makipag-ugnayan lamang sa aming tanggapan. Maaari po kayo magdeposito ng inyong donation sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Mga high-tech na mga tinatawag na mga gaming console katulad niyan, ibinida sa Amerika. Concert ni Manny Pacquiao sa Hawaii, hindi na nga ba matutuloy? Sex bomb Rochelle Pangilinan, nauugnay daw sa pinsan ni Dingdong Dantes. Malalaman natin ang totoo sa pagpapatuloy ng 24 oras